thank you. O, milyon palakpak para sa inyo mga sarili mo na. Wow! Grabe energy nyo. Unang pagtawag pa lang, iba ang ngiti, iba ang kilos, iba ang sigaw, iba ang pagpalakpak. Okay pa lang, hindi po good luck ang bati ko. Okay pa lang, congratulations sa inyong lahat. Bakit congratulations? Kasi alam ko, sa kwartong to, magsisimula ulit, yung susunod na magiging multi-millionaire. Ang tanong, ikaw ba yun? Handa ka na ba? Kayo, handa na ba kayo? Importante, handa kayo. Maraming mga tao gusto maging milyonaryo, pero hindi sila naka-ready. Sa pagyaman, importante, dito, masaya, paglabas, masaya pa rin. Kaya smile, family dito, smile. Gusto nyo maging masaya ang presentation? Para maging masaya lang, gusto makakapag-cooperate kayo. Ma'am, ama, isang tanong, sagot kayo. Pag medyo nakakatawa sinasabi ko, tumawa naman kayo. Tumawa naman ako, di ba? Pag gusto mo palakpak, hindi mo pagpalakpak. Because I believe that clapping, it creates positive energy. Tama, gusto ko maging masaya ang presentation. Kasi bakit ka magiging masaya? Kahit nag-uumpisa ka pa lang, yayaman ka eh. Hindi pa lang. Mapapapasin nyo, iba ba ang energy sa kwarton to? Kahit ba mga tao, sabi sa atin, mga sirang ulo tayo. Kasi iba dyan, payaman, pero putla-putla naman sa gutom, di ba? So, ibig sabihin, maraming mga tao sa labas, hindi makarelate sa atin. After this training, alas 6, matatapos tayo ng mga 6:30. Mga 20 minutes, okay lang 20 minutes? Parang hinamay niyo ako, O, 20 minutes lang ang presentation. Ilang minutes? 20! Since I have only 20 minutes, gusto ko lahat nakafocus. Wala magkukwentuhan at wala magte-text. I-enjoy mo lang. Kasi nga, sabi sa atin, ang mga taga-Inglowan, taga-Easy, taga-OBI, mga siraulo, mga baliw, tama, mga abnormal. Bakit abnormal? Sila daw kasi normal. If you will notice, pag may obserbahan nyo, after this training, may magbibilog-bilog dyan. Magbi-meeting after meeting. Pagbaba, meeting after meeting after meeting. Tama? Alas, ano na yun? Anong oras na yun? Tapos may mga dumadaan dyan. Taga-Inglowan, mga baliw. Mga abnormal. Kasi laging nakangiti. Masaya. Kotse-kotse, wala namang kotse. Punta naman sa butong. Tapos ayaw mo umuwi. Ang sabi sa atin, mga abnormal daw tayo. Sa labas, maraming tao, normal daw sila, ma'am. Bakit? Obserbahan nyo, today is Wednesday. Pag may alas 10 ng gabi, pag may nagkukwentuang grupo, mga empleyado, kasara pa ng kwentuhan, biglang may magpapaalam. Uy, alas 10 na. Kailangan ko nang umuwi. Sabi ng kaibigan, ba't ka uwi? Kailangan ko na matulog eh. Ba't tutulog ka? Ba't inaanto ka na ba? Hindi pa. Ba't ka uuwi? Ba't ka matutulog? Kasi may pasok pa ako kinabukasan. Normal daw sila. Ito matindi. Patutulog, inuutusan ng sarili. Tulog ka na, may pasok. Yes or yes? Kasama pa ng tulog, biglang gigising. Alarm clock, papasok. Normal sila eh. Nagmamadali, papasok. Basang-basa pa yung bubok. Tapos pagpunta sa opisina, magkikipagplastikan sa boss. Good morning, sir. Eh, buha po ni sir niya. Pagkalikod, mamatay ka na sana. Bisyo ka po. Normal. Nakapasok, at ayaw pumasok. Kasi ang habol niya, sweldo, 15 na katapusan. 20, 30, 40 mil. Normal yun. Tayo abnormal. Bakit abnormal? Gabi-gabi na, walang gusto umuwi. Tama, kasarapan ng kwentuhan, ba't ka uuwi? Tapos, matutulog ka lang kapag inaanto ka na. Gigising ka kapag gusto mong gumising. Ang potential income per month, daang-daang libo, milyon-milyon per month. Ang tanong, anong gusto niyo? Normal at normal? Bakit pa ka ng mga abnormal? Sabi, kaya abnormal, meron kayo ginagawa na hindi ginagawa ng normal na tao. Tama? Kasi gusto niyo magbagong buhay niyo eh.
Gusto yumaman, kailangan meron kang extra effort na gagawin. O, during this presentation, makapansin mo, iba sa inyo, medyo wala pang grupo, wala pang kinikita, pero ramdam niyo yung pagyaman. Feel na feel nyo ba? Malalaman ko yan, the way na babanggitin mo yung mayaman ako. Ayan ako. Yung feelings, mayaman ako. Yan. Mayaman ako. Huwag yung bibiruin. Kasi pag binino mo magkasalita, ang resulta, bibiruin ka rin. Akala nyo kasi biruan. I-feel mo, mayaman ako. Mayaman ako. Mayaman. After ng seminar paglabas, napagdaman ng mayaman ako. Naglalakad ka, mayaman ako. Feel na feel. Nasa EDSA ka na, mayaman ako. Para mayaman ako. Nakupo ko sa bus. Mayaman ako. Wala pa masahe, mayaman ako. Yung katabi mo, nakatingin sa'yo. Kamandurukot ito ako. Mayaman ako. Nakakatuwa pero feel mo. Sa bahay, mayaman ako. Pintuan ng bahay. Bukas mayaman. Mayaman ako. Dapat ganun. Nakita mo yung lamesa. Walang ulam. Mayaman ako. Ngayon lang yan, wala kang ulam ngayon. Ngayon lang yan. Tiis ka, diet. Water lang, water. Bukas ng ref. Walang tubig. Ang laman ng ref, mga damit. Ginawang cabinet. Pero, mayaman ako. Sa kwarto ko, paganda ng buhay, pagyaman pag-uusapan. But in reality, kahit sabihin ko sa inyo yan, pag uwi sa bahay at nakita mo yung iyong realidad, doon nag-uumpisa. Hindi na banggit ang nagdududa na. Yayaman ba talaga ako? Pag nakita mo na marami kang utang, may mga challenges sa buhay mo, hindi mo gusto yung ulam mo, kasuotan mo, normal ito eh. Baka ang yayaman sila lang, baka hindi ako. So meaning, kaya ako pag-uusapan itong doubt, kasi ito yung mga dahilan kung bakit hindi tumutuloy ang ibang mga tao. Nagdududa ka agad. Doubt is a killer. Kapag duda ka nandun sa bagay, natural, kapag duda kayo, wala kayong gagawing aksyon. Pag wala aksyon, natural, wala ka makukuha results. Correct? Kaya tayo nakapokus sa results ngayon. Diba si results? And when we talk about results, yung gusto nyo, bahay, kotse, savings, travel, yung lifestyle, resulta yan eh. Pero para makakuha ng resulta, kailangan may action kayo. Paano kung gano'n ng action? Tanggay ng duda. Ano dapat gawin? Sumubo ka. Lahat nag-umpisa sa pagsubok. Tama? Eh kung pagsubok pa lang pag-attend ng mga seminar, pag-try ng products, pag-invite ng kaibigan nyo, hindi mo kaya subukan, forget about your dreams. Ulit mo ba yun? Lahat tayo mag-focus sa result and dreams. Ang sabi natin, para daw ang resulta mabuha, kailangan kumikita ng pera. Ang kotse, may presyo. Ang travel, may presyo. House and lot, may presyo. Kailangan ng pera. Sa negosyo natin to, bibigyan ka ng pera. Ano dapat gawin? Ikaw, lahat dapat ng kaibigan mo, kilala, kaibigan, classmate, kaopisina, kapitbahay, kailangan isi-share mo yung opportunity. Correct? At syempre, habang nag-i-share ka ng opportunity, maniwala kayo sa akin. The reality ka, anong ganda nito, yung tao kukwentuhan nyo, hindi maniniwala sa inyo. Pagtatawanan kayo at i-reject kayo. Ay, AIM Global, easy, obvious, alam ko na yan. Ayoko niyan. Tama, i-reject kayo. Mauna ka na. Pag kumikita ka na, saan mo balikan? Pamilya? Yes! Pag kumikita ka na at balikan mo yan, sama ka sa akin. Ayoko, bakit? Nauna ka na. Ang gulong kausap. Ibig sabihin, ngayon pa lang,
ikaw, gusto mong kumita para makuha resulta, dapat nakaready ka dito. Dito ako mag-uumpisa sa rejection. Because one of the reasons kung bakit hindi tumutuloy ang isang distributor, hindi kahit tanggapin na rejection. Kailangan mindsetting lang yan. Eh ba sa'yo mindset? Ano ang mindset? Mag-invite ka eh. Ang rejection, ang nagpapahirap sa'yo. Para hindi ka mahirapan sa rejection, tanggapin mo normal to. Wala ka pa sa global, sa EC o sa OBI, nare-reject ka na eh. Wala ka pa dito, mga kakapal, nare-reject ka na eh. Kahapon, pauwi ko sa bahay, sa may stoplight sa may Julia Vargas, may nagbebenta ng sampagita. Sabi ko yung sampagita, na-allergy ko sa amoy. Katok sila po, bilang ayaw sa sampagita. Sige na po, bilang po kayo. Kumuha ko. Sinuli ko na eh. Biyara ko siya. Sabi ko, saan pigutin ka? Magiging successful to. Kasi kahit ilang beses niya nire-reject, patuloy siya, nagbibenta ng sampagita. Tama? Pag-ibenta sa pagita, walang pinagkalabas na nagbibenta ng balot. Alam niyo yung balot? Yung mga balot sumisigaw eh. Balot! Maraming tao ang nakakarinig sa mga balot. Pero hindi lahat ay nabili. Pero bago pa lang sumikat yung araw, yung balot na uubos. Tama ba sa inyo? Wala siyang pakialam kung may bibili sa kanya o wala. Ang trabaho niya, isigaw ang balot. Bago sumikat ang araw, ubos. Paano yan? Kung ako'y magabalot, hindi yung tao. Pag sumigaw kong balot, baka bulbihin. Alam mo? Wala makakarinig, hindi mamuubos sa benta. Eh, wala naman tao eh. Huwag na lang sumigaw. Hindi mauubos. Habang sumisigaw siya, merong makikinig, may bibili, merong wala. Alas ng pakialam. Puso ka. Alam na negosyante, kung may tindahan niya, maaga nagbubukas ng tindahan, late nagsasara. Minsan nga, Monday hanggang Sunday, bukas. Ganun ka seryoso. Bakit when we talk about Chinese, o when we talk about business, what comes to mind? Chinese, negosyante. Kahit saan magpunta, Asia, Middle East, Africa. Even sa Africa, may mga Chinese restaurant. Imagine mo, nagpunta ko Nigeria, Ghana, Uganda, Tanzania, Rwanda. May mga Chinese restaurant. Negosyante. At seryoso yung mga yun. Meron isang Chinese. Malapit na mamatay. Ha? Nakaratay sa balik na karamdaman. Naghihingalo. Ako lungkot. Ako lapit na matay. Ako lungkot. Iwan ko mahal ko sa buhay. Nasaan aking mga magulang? May magulang pa. Yung taon na yun. Dumating yung mga magulang. Baba. Ikon lang kami tabi. Sabi niya, nasaan aking mga kapatid? Aming kapatid, dumating. Aming kapatid, dito lang kami iyo tabi. Wala na, may natin. Asaan aking asawa? Aking asawa? Dito lang ako iyo tabi. Ala, bagsak na yung ano eh. Asaan? Si Junior. Sabi ni Junior, aking itay, dito lang ako iyo tabi. Wala na, bagsak na yung ulo eh, di ba? May huling hininga. Nasaan si Nene? Si Nene? Aking itay, dito lang ako iyo tabi. Alam mo nung narinig yun? Yung tatay bumangon. Ano? Lahat kayo dito, aking tabi. Sino bantay ate grocery? Kumamatay na nga.
negosyo ka din. Like sad, of course. Ang sa akin lang, negosyo mo, kailangan seryoso mo. Isip, puso, kilos. Mahalin mo negosyo mo. Global, this is your own business. Tama? Kailangan, ginagawa mo ito everyday. Share the business, share the opportunity, share the products, use our products. Everyday kasi negosyo mo ito eh. Kaya magandang global. The company is giving you a blank check. Kung magkano gusto mo kitain, kikitain mo yan eh. Trabahuin mo lang. Bakit laki ng kinikita nito? Siya hindi. Depende sa kilos natin. Ang mindset kasi ng mga tao, negosyo mo naman ito eh. Gagawin ko to kung kailan gusto. Kasi gusto mo kumita, ang thinking mo, empleyado, 8 to 10 hours per day. 6 days a week. Mag-overtime ka pa, gawin mo 14 hours per day. 6 days a week. Di ba di po kahit ayaw mong gawin, babahon ka. Mag-prospecting ka. Tama? Utang, empleyado sa kilos. Pero yung trabaho talaga, pang-negosyante. Believe me, 1 taon, 2 taon, milyonaryo ka dito. Bakit ka maging milyonaryo? Negosyo mo to, pero hindi mo gagawin mag-isa. Kaya nga meron tinatawag na law of leverage. Kaya yung mga takot na, hindi ako magaling magsalita. Kung konti kilala ko, wala akong sense. Ikaw, hindi magaling magsalita. Paano yung mga taong naimbitahan nyo? Puro marites. Masisipag. Sabihin, nile-leverage mo sarili mo. Hindi kaya namang mag-isa dito. Kung ikaw na magpupuno ng poise, hanggang maging GA, maging MC, ikaw mag-isa. Aba, kahit babae ka, may balbas ka na, kaya yaman dito. Na-imagine nyo? Kaya nga law of leverage. You have to multiply yourself through others. Ano yung multiplication? Parang sa bahay. May mga kasambahay ba kayo? Doon pa lang eh. Kung meron kang kasambahay, nagle-leverage ka na eh. Instead ikaw magluto, maglaba, mamalansya, maglinis, kumukuha ka ng tao para maglaba, magluto, at maglinis para sa'yo. Para magawa mo yung negosyo mo. Are you with me? Yes! Bakit maganda to? Kasi, unlike sa mga traditional business, may mga kompetisyon. This business is a helping business. Magtutulungan. Pag meron ka nakitang Caltex, merong Petron, merong Shell. Pag may McDo, merong Jollibee. Are you with me? Pabili nga ng Jollibee, wag dito, doon ka sa McDo. Wala naman ganun eh. This is helping business. Upline, downline, crossline, lahat yan, tulungan. Hindi sa kompetensya. May yumaman sa isang grupo, may kotse. Hindi sa kompetensya kasi pag ibang grupo, naging successful, damay ka doon. Ikukwento mo siya, ito negosyo namin. Business partner kayo, imagine mo dahil ng kotse. Hindi mo sisiraan, business partner mo nga ito eh. Baka ito maganda? Family business. Yes. Imagine mo, sa bahay, marami mga taong professional. May doktor, may lawyer, may engineer. Tapos yung isa may-ari ng hardware. Paano magkakaintindihan yun? Iba-iba pinag-uusapan. Yung doktor, surgeon, nag-o-opera. Kukwento ng kaibigan ng kapatid niya na karpintero. Kukuhin ng ulo. Yung ipin, isa-isang dutin mo. Hindi magkakasundo. Yes, yo. In global, family business, tatay, nanay, lola, tulo, pinsan, lahat pwedeng imbitahin eh. Ang sarap na yan. Pag sa bahay kayo, pare-parehong lingwahe niya. Power! Kapag ikaw na naging global, kapag siligo mo ng power, Google Pay ka ng Google mo. Kaya ka tayong kuryente, power ka pa. Pag sa bahay, pare-pareho kayo, at nangarap ka sa bahay, na ikaw lang naging global, nangarap ka, kakakotse, aasarin ka ng ano mo, kapag-anak mo. Kasi posible ka magkaroon ng kotse. Hindi lalim nakikita mo eh. Pag pagpareho kayo, power, grabe. Di ba? So umaga pa lang. Good morning, tay. Ang gwapo ni tatay. Parang tatay sa milyon. Milyon. Kuya mong, ate mong kuya, tol, kulang yan. Pag sa milyon, meron, woo! Woo! Di man check pa yan, tol. Tara ba?
Oh, nanay, ang sarap ng luto. Milyon-milyon para papalaki na. Kakaintindihan. Hindi yung isang milyon. Wala na tayo pera. Ayun, me. Family business. O sa bahay, pare-pareho kayong network marketer. Ang saan pag-usapan ng pangarap? Kasi alam nyo, mangyayari. Yan. So, right now, at this very moment, parang ang sarap ng kwentuhan. Na-excite ka. Tapos, malang pinagsabihin mo, teka na, mukhang galing nag-usapan, tawag ng tawag. Pero may kilala ako, nag-join sa Global, hindi yumaman. Kayo ba'y nakarinig na ng ganong kwento? May nag-join, hindi yumaman? Hindi kumita? Walang nakarinig na grupo? Yes! Marami ang nag-join, hindi nakapag-create ng grupo, walang kinita, walang naging resulta. Why? Wala kasing alam. Pag walang alam, pag-attend ng training hindi magawa, pagyaman pa kaya? Gusto ko ma-realize nyo, ang magpapayaman sa iyo sa Global, hindi pagiging member. Eh kahit mag-multiple accounts kayo, alam mo yung DTC mo, kaya kami DTC, Distributor Tracking Center, para may paglalagyan lang yung iimbitahin ninyo. Tama? Ito ay requirements lang. Ang magpapayaman sa'yo dito, number one, yung time na i-invest mo dito. Everyone say time. Yung time para aralin ang negosyo. Lahat ng bagay ba kailangan bigyan ng oras? Yes! Ang isang estudyante para pumasa sa kanyang kurso, kailangan niya mag-review. Makakapag-review lang siya kapag binigyan ng oras ang pag-aaral. Lahat ng gagawin mo, trabaho, negosyo, bibigyan mo dapat ng oras. Dito, ang pag-upo mo dito, yan ang puhunan nyo. Yung oras, nakaupo ka at nakikinig. Kailangan ng oras kasi habang nagkukwento kami, nagkukonsume tayo ng time. Yung time na yun, gagawin natin sa pagkukwentuhan para matuto kayo. Correct? Yes. At matututo ka lang kapag bukas ang isipan nyo. Kaya papasok yung word ng attitude. Eh, ba say attitude? Attitude. Kasi magtuturo kami ng sistema eh. Ang sistema kahit madali, maganda. Kapag hindi mo iintindihin, walang kwenta din. Walang magandang bagay sa taong nakasara ang isipan. So itong attitude na to, dito pag-usapan yung business. At mauunawa mo na to kapag open-minded kayo. Kaya kayong word na gasgas na gasgas, open-minded ka ba? Nakakatawa, pero totoo yun eh. Tama? Kasi ang utak ng tao, unang-una, parang kamay yan eh. Ang kamay, kapag nakasara, wala kang pwedeng kunin. You have to open it, parang mag-grab ka. Tama? Ang utak ganun din. Kapag naka-close siya, wala makukuha yan. So you have to open your mind. Kaya nga attitude. Sa attitude na yan, you have to learn the business. Tama? With humility. Ang confidence level lagi ng tao, depende sa alam nyo. Kaya nga sa attitude, magkakaroon kayo ng tinatawag na knowledge. Iba sa knowledge? Knowledge. Look at the word knowledge. From the word knowledge. If you know what you are doing, you have the edge. Kaya nga, lamang ang may alam. Paano ka matututo? You have to learn the business. Yan ang formula para makuha ang knowledge. Kapag may kaalaman ka, very confident kayo. Bakit may estudyante yumaman sa Global? Hindi matalino yumaman. Hindi siya magaling sa pagiging doktor, engineer, lawyer, pero na-master niya naman yung Global. Tama? Minaster na kahit sino kung sabi niya, kaya kumbinsihin. Kasi alam niya ang ginagawa niya. Hindi siya nakaka-apektuhan ng mga rejection. Bakit? May pundasyon siya. Foundation. And when we talk about foundation, pwede mong i-relate yan sa isang building. Ang isang building, bago itayo, kailangan bumungay ka ng pundasyon. Ang tibay ng building o structure na to, depende sa lalim ng pundasyon. Pag ang isang building, walang pundasyon, humangin lang, babagsak yan. Umihi lang ang aso, babagsak yan. Tama? Are you with me? Mas mataas na building, ang gusto nyo itayo, mas malalim ng pundasyon ang kailangan bumayan. Now, this building represents your dreams. Mas malaking pangarap ang gusto nyo, mas malalim ng pundasyon ang kailangan nyo bukayin. Anong pundasyon ang dapat mong bukayin? Yung knowledge, attitude, and skills. Yung ginagawa niyong pag-upo dito, pakinig sa akin,
hindi namamalayan, pinapatibay nyo yung pundasyon nyo. Paglabas ka sa kwartong to at mag-ibita ka, pag may mga taong magkatawa sa'yo at magre-reject, hindi ninyo mapapansinin. Hindi ka maapektuhan kasi matibay yung pundasyon nyo. Kahit anong rejection, matibay ka, pundasyon. Are you with me? Yes! Nga lang, para maunawaan mo to, kailangan merong humility. Tanggalin sa vocabulary niyo yung word na acne. Alam ko na yan attitude. Yun ang sakit ng maraming mga distributors. Uy, ati ka seminar, LDO, NECO. Sino ang speaker? Ang nilimping, sawang-sawa na ako dyan. Pare-pareho ang kwento niya. Tama? Alam ko na yan. Yung word lang, alam ko na yan. Danger yan. Iba ang alam sa narinig. Kung ito yung alam mo na, dapat mayaman ka na ngayon. Narinig mo. Mike Ebrio, para mga top earners, laki ng grupo, bilang mo salita. Iba sa inyo mga uplines. Tama? May coach, iba sa inyo, may coach na, MC na, GA na, pero nandiyan pa rin. Ang tawag dyan, attitude. Iba mga tao, distributors, wala pang resulta, wala pang downline. Alam ba? Kung sino sabi na alam na to, danger yun. Kaya nga, humility. Aten ka ng aten. Bawal pasaway, mayabang, mataas ang pride, mataas ang ego. Bakit ko alam yun? Ako yung classic example ng taong puno-puno ng kayabangan. Mataas ang pride, mataas ang ego. Para sa kami ng mga first timer, yung ngayon marinig, taas ang kamay. Ilang kayo? Yung mga ilang ko narinig? 495 pa kayo. Anyway, sa mga first timer dito, takal ba ito naman live? Naka-video ba ako? O, sa mga first timer, at sa mga nanonood sa video na to, para makarelate kayo sa akin, kung bakit ako mayroong hugot kapag pasaway pag-usapan ng attitude. Yan kasi ang number 1 problem. Konting kwento lang, anong background muna bago ko naging network marketer. 12 years akong empleyado sa hotel. Boss ang position ko. Isa ako sa mga manager ng isang hotel sa Ross Boulevard, yung Midas Hotel, dating Hyatt Hotel yan. Okay? 12 years ako nagtrabaho doon, maganda ang position ko. That was 25 years ago. Para meron kayo idea, ganun ang katagal sa industriya. Okay? Ang tao nag-invite sa akin dito, desk clerk ko. Number 1, paano ko iniwala sa sponsor mo na desk clerk mo? Nainibitahan ako, ang promise sa akin, papayamain ako. Nakakatakot yun. Kasi pag lumalabas kami, ako nagintaya. Tama? Ibig sabihin, reasons kaya ayaw ko maniwala sa tao nag-invite sa akin kasi yung sponsor ko, staff ko. Second reason, wala siyang resulta. Ang tao kasi to sees to believe. May kitaan, show me the money. May kotse, wala kang kotse, huwag mo imbitahin. Ibig sabihin, kaya siya nihirapan ko imbitahan kasi wala sa resulta. But I'm very thankful kasi itong tao to, his name is James. Makulit siya, he's very persistent. Inaraw-araw ako, 2 linggo. Finally, pinagbigyan ko. I'll say it again. Sumama ako sa seminar, hindi ko gusto, pinagbigyan ko lang kasi hindi ako tatantanan. Araw-araw ay inimbitahan. Finally, at sa seminar, pwesto ko sa likuran. Late ako eh. Culture sa kaganda ko eh. Culture siya. Pagpasok ma'am, ang mga tao, nagisigawan. Power! Grabe! Pero yari na. Anong kulto ito? Una pa lang, bad trip na ako. Kasi nga, parang kulto. First time in my life, pumatay sa seminar, nagkaroon ng itsura ng mga tao. Nakangiti, masaya. Nakataas sa kamay, power, grabe, payaman, payaman. Payaman daw. Yung katabi ko, putang-puta sa gutom. Parang kulto. Hindi ako sanay. 12 years sa hotel, walang power sa hotel. Walang grabe sa hotel. Yung mag-checking ka, siya, may mga pangarap ka ba? 1 milyon. Alam mo, wala naman. Imagine mo? So, ano to? You know what happened? Ang seminar nag-last ng 2 hours. Ilang oras? 2 hours. Imagine ang seminar, 2 oras, wala akong naintindihan. Bakit? Kasi ayaw kong intindihin. Ay, napangan ko lang, kaya matapos magsalita ang speaker. Ganun pala yun. Kapag hindi kayo interested sa isang topic, kahit anong ganda ng pag-uusapan, pagyaman pag-uusapan, kapag ayaw mong intindihin, wala kang maintindihan. Ang inaabangan ko, Brad, kung kailan matapos magsalita ang speaker.
Iba sa inyo, malamang aabangan yung 20 minutes ko. Anyway, ano nangyari? Wala akong naunawaan. Thankful ako kasi bago kami buwi, wala akong naintindihan ha, may tinawag yung speaker. Nag-share ng success story. Sabi ko, pati ba naman to? Kala ko tapos na. Eh, ang tinawag pa, high school graduate, dati security guard sa 7-Eleven. Sabi ko, scripted lahat to. Eh, nagpunta sa stage. Mukha na security guard eh. Diba? Nagsalita, good morning. Ako, parang si Budoy. High school graduate lang po ako, pero ngayon po, kumikita na ako ng 220,000 a month. 220,000 a month sa buwan? Hindi yan totoo! 220? Hindi yan totoo! Hindi yan totoo! Hindi totoo yan. Pero yung dibdib ko, ma'am, baka totoo. Kasi hindi ako na-realize eh. Parang ba mayroong pumatik sa akin? Mayroong pagloko. More than 500 ang tao. Para sabihin sa lahat, mga tao na gano'ng kalaking kinikita niya, at hindi totoo yun, delikado yun. Pangluloko yun. Kung isa lang ang kausap mo, ito lang kausap mo, isa lang. Pwede ko ito eh, wala ko. Tandaan, naging curious ako. I still remember yung suot ko. Alam yung mga manager sa hotel? Yung sa front office, front desk, yung mga tangkad, matipuno, matikas, magandang lalaki, hindi papalatak, hindi hindi ko, okay ako. Nung ako yung mali na seminar, nagtanggal ako ng coat ko, naka-necktie ako, naka-long sleeve. Tapos katabi ko, mukhang may pangis. Ito na, naging curious ako eh. Okay na ba kayo? Yes! Backstage, pinuntahan ko. And I introduced myself. Excuse me, bro, my name is Arnel Limpin. Tabi ka bang dati ka ng security guard? Alam mo, nilabas niyo yung kanyang lumang ID. Iba ko eh. Kamukha niyo yung ID. May picture lang. Itin ng picture. Pero kayo, eh, parang thumb mark. Alam mo, sabi ko, Brad, magkano ang kinikita mo dito? Eh, yung mga pinuntahan ko ngayon, mga cheque, monthly binibigay, cheque. Photo, copy ng cheque. Pinakita niya, mga 243,000. Ay, yan ang kinikita mo every month. Alam mo, kumamot lang sa ulo. Hiyang-hiya. Sir, bumaba ang name. Bumaba ka na! Nagulat. Nagulat. 240,000 a month. Gumaka pa daw. Guys, lumaki. That's the reason why I got involved in networking business. Na-insulto ako. Ako po yung manager ng hotel. Pero na-realize ko, walang money, puro check. Ang ganda ng title, ganda ng position, pero usapan, magkano ang insulta mo? Wala pang 60 sa 10 namin during that time. Laki na, 50 mil natin sweldo na. Tama? You know what comes to my mind? Kung ano man ang negosyo pinag-uusapan, kahit hindi ko alam yan, nagawa ng taong to, walang dahilan para hindi ko magawa. First time we get na. People love to hear stories. Obserbahan nyo, ang tao, uy, may kwento ko sa'yo. Uy, ano yung kwento mo? Di ba? Ang negosyo natin, pagandahan ng kwento. Pag nalaman nila, na ikaw pala, bago ka maging successful, wala din pera, may attrition din, rejection din, tapos naka-recover ka, di ba inspiring ang kwento mo? Maging inspiring lang yan, ikaw meron ganito. Eto, kontrabida to eh. And from the word kontrabida, ang pelikula gumaganda hindi dahil sa bida. Ang pelikula gumaganda because of kontrabida. Walang tayo yung kontrabida mo, para mas maganda ang iyong pelikula. Guess nyo ba ako? Now, paano mo ngayon i-handle discouragement sa solusyon?
Number one, as a leader, do not entertain any negative thoughts. Kailangan nakaprogram mind mo. Sa nature ng business natin, walang space sa mind natin ang negatibo. Sa nature ng negosyo natin. Because kailangan nyo mag-motivate, mag-inspire ng tao eh. Tapos kung wala negatibo yun. Kasi kung puro negatibo yun, ano mo sa utak mo? Après, nahirapan ako. Ha? Nahirapan kayo? Ako din nahirapan. Napakawalang kwenta na ginagawa natin. Nagiging ba ako? So, kaya nga yung mind mo, para yan maging positibo, maging busy. An idle mind is a devil's playground. Ang utak, pag walang ginagawa, puro pangit ang naiisip. Alam niyo ba yung when I was still active sa networking, isa sa mga turo ko sa grupo ko, huwag kayong uuwi sa bahay na hindi pagod. Kasi pag uwi ka, hindi ka pagod, ang haba ng oras mo para mag-isip. Nayaman kaya ako? May nabigyan kaya sa akin? Yung kumpanya kaya tatagal? Kasi kapag pagod na pagod ka na, pag uwi sa bahay pahinga, pinapukasan, hataw ulit. Next, discouragement, how to handle. Do not, number one, avoid, do not entertain any negative thoughts. Avoid, iwasan ang pag-iusap sa mga tao magnanakaw ng pangarap. Simple go. Sino ang magnanakaw ng mga pangarap? Sometimes, those people are close to you. Concerned sila, kaya ayaw nila mapapariwara ka. Alam nyo, di ba? O kaya, kung ibang tao naman dyan, yung mga inimbitahan nyo, na hindi sumama, at aasarin ka, iwasin yung mga tao yun. Stay away from them. Hindi ninyo aawayin. Ang sakit na ibang kapag tumatawid, obserbahan nila, parang magkaroon ma-relate na, bago sabihin yung mensahe ko. Kapag tumatawid, yung ilab na ilab, sino na sa danger side? Lalaki? Obserbahan yung lalaki, very gentle. Nakahawak sa kamay. Sa braso. Dahan-dahan, darling. Ikaw sa kasama. Uy, make-up mo. Maarte? Inlove kasi. Obserbahan nyo lang ha. Totoo ba nangyayari yun? Yung mag-inlove mag-shota, kapag nagde-date at nagpunta ng Jollibee o McDonald's, sino kaya ang unang umuupo? Sino? Paano upo babae? Di 4, babae di 4, ganun sa 4. Paano kayo upo mga babae? Naka di 4 ba kayo? Babae, upo. Cross leg. Chin up. Stomach in. Dodo ano ito? Breast. Chest out. Yung dodo out. Oy, mayos kayo, mayos. Naka-side view. Yan. Gutom na gutom yun, ha? Yung side view para bang yan, Muranas. Sabi ng boyfriend niya, sweetheart, anong order mo? Burger na, spaghetti, yan. Obserbahan niyo ang arte. Wala sila pakialam. Lalaki. Excuse me. Burger nga, tsaka spaghetti para sa girlfriend. Babae. Gutom na. Puwis pa yung kumain. Parang kumain na spaghetti. Pag isa-isang noodle. Mahampas-ham. Ang daming sauce. Bukan yung daming sauce. Ano sabi ng boyfriend? Ano sabi ng boyfriend? Kit-kit mo. Kapag in love ka sa isang bagay, wala kang pakialam, sarap siya ng
Kung dadali mo sa Aim Global, kapag in love ka, you will never get tired. Yes! Lagi ka excited. Yes! Gusto mo lagi ginagawa, kinakita uplines, downline. Dapat in love ka every time you attend trainings, in love. Yes! Every time ginagawa mo negosyo, i-share ng product, in love ka. You will never get tired. Yun ang isa sa mga sikreto. Kailangan mahal mo ang ginagawa mo. Yes! Basta related sa global, dapat mahal mo ang negosyo. Kaya magugulat ka na lang. Habang ginagawa mo, nag-enjoy ka, result, money will always follow. Yes! Bakit hindi ito? Ano ba? Nawala ang love eh. O di ba, may mag-shota, nagpakasal. Married, 40 years, 50 years kasal na. O, nawala yung love. Tumatawid. May ganun ka. Sabi na eh. Oy, bilisan mo mga sagatar, tatakatama ka, bakit ang hindi mo? Anyway, yun yung mga tao na hindi tumatagal dito kasi hindi na enjoy. Ang nakikita lang yung mga rejection, angal, yung haba ng 20 minutes, yung haba. You want more? Malapit na matapos. Ang intro. Anyway guys, sa akin lang, no, sa mga model niyo, sa akin lang, walang kwenta yung, dinako lang sa mga kwento, pero may mga learnings pa. Hindi lang seryoso, pero may mga learnings pa. Ang dami, no? At walang kwenta, ito mga to, para malaman nyo kung maging epektibo, lahat ng natutunan, kailangan mayroong application sa labas. At kapag ito yung apply mo sa labas, di ba, apply mo na, mag-present ka na. Uy, okay pa na, present ka. Tip, lahat ng mag-i-encounter nyo o mag-join sa inyo sa labas, o sa field, next goal, makarating sa office. Yes! Dito, especially dapat tumating ng neck, ginagawa kong training. Para makakonek sila sa atin. Yun ang turo. Yes. Para mas, ang bilit nila, mas tataas. Pagkatapos, grabe, tayo ng tao dito, tsaka masaya pala, seminar. Hindi na puro iyakan to, di ba? Masaya pala. Tapos, tip ulit, kapag yung guest ninyo, kasama nyo, tabihan nyo. Pag-iwanan. Pag hindi mo maya, pagpaling wala na yan. During the presentation, last to during the presentation, you have to support the speaker. Ang speaker kapag nagtanong, sagot, nag-joke, tawa, kahit sawang-sawa ka sa mga Bakit mag-operate kayo? Pangatlo, huwag ninyong uunahan. Okay. Pangatlo, baguhin mo na. May timing ang tawa. Kapag medyo drama naman, yes, power! hindi yung ingay mo, kailangan may timing yung tawa nyo, yung palakpak nyo. Kasi pag napalakpak ka nang wala sa lugar, niluloko mo lang to. Tama? At ang palakpak mo, hindi para sa akin. Palakpak yun para support, para makita ng downline mo. Na, nagigisa ka. Yes! Don't expect your downline na papalakpak. Ikaw mismo din kapag cooperate. Pang-apat, huwag niyong uunahan ng kwento ng speaker. Kahit alam niyo ang kwento namin. Tama? Uy, mamaya, baka may putalong pa. Tapos ako na may kalabaw yan, may kalabaw. That's nothing to prove. Ano mapapalaan niyo kapag inunahan niyo ng kwento? Parang nanood ka ng sine. Tapos mamaya, patay yung bida. Correct? So, huwag kayong sisirain yung kasi may timing to eh. Ngayon, paano yung susuportahan? Ang pagpalakpak, kailangan pusa, di ba? Obserbasyon, paano nalaman ko yung prospect mo, ang belief, excitement, o nakakarelate na sa atin, through clapping. Hindi yung kaya basta-basta papalakpakin yung mga professional na papaduyan dyan. So, kung hindi ka napalakpak, doon na-expect na papalakpak yung guest mo. O pala, para may tip. Paano malaman yung mga pasaway o hindi pa pasaway, yung mga hindi pa nakaka-connect sa atin through clapping. Downline mo, di ba yung talaga humble na, malakpak. Lahat malakpak, lahat.
Naunahin nyo, malalaman nyo kung hindi pa nakaka-connect sa kultura natin through clapping. Obserbahan nyo, hindi pa napalakpak. Mas medyo hindi pa nakaka-adjust sa kultura natin. Ito ang itsura nung hindi pa nakaka-adjust sa kultura natin. Natin palakpak. Ito ang itsura nung hindi pa nakaka-adjust. Isang milyon! Isang milyon! Enjoy! After the seminar, di ba? Medyo nakaka-ato sa kultura. Merong meeting after meeting. Importante meeting after meeting. Kapag ginagawa yun. Tapos pag meron pa kayong chance, ituturo nyo yung downline nyo. Ito yung third floor, yung binibili ng produkto, releasing, ito yung seventh floor, yung seminar room, sa fourth floor, yung BCO, local and international, yung nakaputi yun, tawag doon, security guard. Itong whiteboard, there's a light, oh, there's a light. Huwag yung gawin tanga. Enjoy? Maraming salamat sa mga pwede. 1 milyon! 1 milyon! 1 milyon! 1 milyon pala pa. God bless everyone. Thank you!